sa umaga pong ito, ano ba yung mga aral na mapupulot natin sa ating mga pagbasa? What are the reminders that we can draw from the readings of today? What are the reminders that we can get from the readings of this 17th Sunday in Ordinary Time? Tatlong punto ang nais ko pong pagnilayan sa umagang ito. Tatlong mga aral ng pagbasa. Una, ang katotohanan mga kapatid na dapat ang ipinagdarasal natin ay kabutihan ng iba. Amen. Amen. The first point is, always pray for someone's goodness. Sabihin nga natin, pray for someone's goodness. Totoo yun. Mga kapatid, tingnan niyo po yung ating unang pagbasa. Anong sabi ng ating unang pagbasa? Si Abraham, nakiusap kay Yahweh na huwag gunawin, na huwag samsamin ang lungsod ng Sodoma at Gomora. Nagsimula sa 50, natapos sa 10. Alalaong baga, ipinapakiusap ni Abraham ang kabutihan ng iba. Amen? Nagigets niyo ako? Amen? Oh, tingnan po ninyo yung ating mabuting balita. Nagbigay kabutihan. Sa totoo po, kung ang pinag-uusapan dito ay para sa sarili, napakadali po nito. Lahat ng ginugusto natin, makabubuti sa atin. Amen. Sana makapasa sa board exam. Sana gumaling ang nanay. Sana gumaling ang tatay. Sana lumaking mabubuti ang mga bata. Lahat ng yan, pag para sa sarili, napakadali. But then, my dear friends, ang tanong, kapag ka po sa ibang tao, ano ang ipinagdarasal ninyo? Di ba? Tatanungin ko kayo, sige nga, tingnan nga natin. Ano ang ipinagdarasal ninyo para sa ibang tao na may utang sa inyo? Diba? Anong pinagdarasal mo sa mga hindi nagbabayad ng utang? Diba? Ay, sana po sumakit ang kanyang ngipin. Diba? Lahat ng ngipin. Diba? Minsan ganun tayo. Anong pinagdarasal ninyo sa mga taong gumawa sa inyo ng mali? Anong pinagdarasal ninyo sa mga tao na gumawa sa inyo ng hindi maganda? Sana madapa. Ako, sana huwag talagang ma-approve ang kanyang visa. Nako, sana ma-aksidente. Di ba? Mga kapatid, hindi po ganun. You remember, the saying is, words have power. Makapangyarihan ng salita. Ngunit, tingnan ninyo ako, mas makapangyarihan ng salita kapag binabanggit ng may pananampalataya. Tatanungin ko kayo, tingnan ninyo ako, ano ang mga panalangin ninyo sa Panginoon? Sige nga, ano ang panalangin ninyo sa Panginoon? Isip kayo. Ano ang mga dinadasal mo sa Panginoon? Sana po mangyari yan sa inyo. Sana po ibigayan sa inyo ng Panginoon sapagkat ang pagdarasal, sabi natin, you always pray for someone's goodness. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ikalawa, hindi lang po pray for someone's goodness. The second is, be persistent in prayer. Sabi natin, persistent in prayer. Medyo lakas sa atin, persistent in prayer. Hindi nagsasawa sa panalangin. Tandaan nyo yun. Oh, anong sabi ng ating mabuting balita? Merong mama humihingi ng tulong sa kanyang kaibigan. Anong sabi ng mabuting balita? Hindi man siya lumabas dahil sa sila'y magkaibigan, ibibigay yon ng kaibigan. Bakit? Sapagkat makulit ang kanyang kaibigan. Nagigets niyo ako? Amen?
That is persistence. Hindi siya nagsasawa. That is persistence. Palagi-lagi. Makulit. Di ba? Parents who are here. Parents, taas kamay. Mga magulang, taas kamay. Yan o, mga magulang, di ba? Kayo, mga magulang, pagka makulit ang anak ninyo, hindi ba binibigay din naman ninyo? Amen? Amen? Children who are here, children, taas kamay, mga bata, taas kamay. Yung mga nasa likod, hindi nagtataas. Kala mo naman kay gaganda. Joke lang po. Tuturuan ko kayo, mga bata. Tuturuan ko kayo. Para bigyan kayo ng nanay ninyo agad, eto gagawin ninyo, ha? Totoo to. Proven and tested. Mga bata, pakinggan ninyo ako. Humingi kayo sa nanay ninyo kapag may kausap. Totoo. Pag may kausap yung nanay ninyo, lagyan ninyo ng konting iyak. Nanay! Nako, bibigyan agad kayo. Amen? Huy, amen? Kaya lang, kumaripas kayo ng takbo. Pag naabutan kayo, tutok-tukan kayo. Anong point ko? Maging makulit sa pagdarasal. Hindi naman po porket naghingi ka ngayon, ibibigyan ka. Hindi ganun. Hindi naman po porket nagsimba ka ngayon, ay bibigay na. Hindi po ganun. Hindi naman porket nagrosaryo ka, ay tapos na. Hindi po ganun. You need to be persistent in prayer. Hindi nagsasawa. Hindi humihinto. Palaging nagdarasal sa Panginoon. Amen? Amen? O, palakpakan ulit natin ang ating Panginoon. At, ikatlo, ano po ulit yung una? Always pray for someone's goodness. Very good. Ikalawa, be persistent in prayer. At ikatlo, open yourself to the answer of God. Sabi natin, open yourself to the answer of God. Totoo yun. Tingnan ninyo ako. Anong sabi ng gospel natin? Kumatok at ang pinto ay bubuksan. I would like to use your imagination. I would like you to use your imagination. Gamitin niyo po yung imagination ninyo. Sabi ng Panginoon, pag kumatok, bubuksan. Pero, tingnan ninyo ako, yun ay kung para sa iyo yung pinto. Nagigets niyo? Kumatok ka, bubuksan, yun ay kung para sa iyo yung pinto. Pero pag hindi para sa iyo, hindi yan bubuksan para sa iyo. Amen? What will you do? Lumakad ka. Baka meron pang ibang pinto. And this time, iyon yung para sa'yo. Akala po kasi natin, pag kumatok tayo, iyon na agad. Mali. Akala po kasi natin, pag kumatok tayo, yun na yung bubukas. Mali. You must open yourself to the answer of God. Hindi po pwede rito yung ipipilit mo yung sarili mo. Hindi. Lahat ng ipinilit, masakit. Lahat ng ipinilit, hindi maganda. Lahat ng pinilit, hindi naging masaya. May kasabihan tayo, pag hindi ukol, hindi bubukol. Pag para sa'yo, para sa'yo. Pag hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Lagi ko pong sinasabi, pag
humato ka, oo, magbubukas. Pag para sa'yo. Pero pag hindi, lumakad ka pa para makita mo yung talagang sa'yo. Amen? Amen? O, palakpakan muna natin ang ating Panginoon. To tell you an example, ako po, alam ninyo yan, hindi naman talaga pagpapari ang first choice ko. Hindi po talaga pagpapari ang aking unang gusto. Ang gusto ko po talaga ay maging artista. Hindi, dagdag ko na lang yan. Joke ko na lang po yan. Ang gusto ko po talaga ay maging accountant. No? Sa batch po namin sa seminaryo, 17 kami. 17. Hulaan ninyo kung ilan lang kaming nakatapos. 2. Hindi ko po sinasabing mas mabuti ako kumpara sa 15. Hindi. Hindi ko po sinasabing mas masaya ako kumpara sa 15. Hindi. Pero may kasabihan, pag hindi ukol, hindi bubukol. Baka po hindi yun yung pinto na para sa kanila. Kaya naglakad sila. Ang para pala sa kanila ay pag-aasawa. Ang para pala sa kanila ay pagbibusiness. Ang para pala sa kanila ay pagiging politiko na hindi naman para sa akin. Nagigets niyo ako? Amen? O, palakpakan natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, 3 punto. Ano ba ang dapat nating matandaan sa linggong ito? 3. Always pray for someone's goodness. Be persistent in prayer. Open yourself to the answer of God. Sabi po ng isang kanta, it's amazing how you can speak right to my heart without saying a word. You can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. Mga kapatid, ganun sa dasal. Minsan po, hindi mo na kailangan ibuka yung bibig mo eh. Minsan po, hindi mo na kailangang magsalita. Minsan po, hindi mo na kailangan ng kahit ano. Kasi alam na ni Lord, ganoon sa pagdarasal. Sana, yun yung makita natin. Humingi tayo ng para sa ikabubuti. Huwag tayong magsasawa at palagi tayong maging bukas sa plano ng Diyos. Sapagkat ang plano ng Diyos, iyon yung tunay na makabubuti sa atin. Amen? Malakas na palakpak para sa ating Panginoon.